Hello. Find your partner. Okay, find your partner. Unang sasabihin mo, getting worse or getting better? 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo ang totoo. If you are getting worse or getting better. Pakinggan niyo muna itong 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. It says, "But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power. Have nothing to do with such people." Narinig niyo yun? Tandaan mo ito, mababat-bat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito,
magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang ganitong mga tao. Narinig niyo yun? Okay. Now tonight, I'd like you to answer me when I ask you a question. Kung getting better, ang sagot nyo, check. Sabihin nyo nga. Kung getting worse, ang sagot nyo ay ano? Ex-husband, ex-wife. Okay. Meanwhile, let us tell the truth. We are before God. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, are you getting better or getting worse? Pangalawa, sasagutin mo ng totoo. If you are getting better, sabihin mo, getting better. Are you ready? 1 plus 1. 3 plus 3. Sino may sagot ng getting better? Are you sure? Very good. If you are telling the truth, what will be your last word sa huli? And sasabihin nyo, glory to God, glory to Christ Jesus. For getting better, the glory and the honor must be given to God. If we are getting worse, God doesn't receive the honor and the glory. Amen ba? Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, purihin ang Panginoon. Okay, taas ang inyong dalawang kamay. Bago natin itaas ang ating mga prayer request, unang itatanong ko sa inyo at sasagutin nyo ng check ay, may dala ba kayong LO? Itaas natin. And let's give Him thanks with a grateful heart. Taas ang lahat. Prayer request, bottled water, etc.
kamay. At balik sa taas ang kamay na nagpupuri sa ating Diyos na tapat at dakila. Okay. Sa bilang kong tatlo, hindi kayo yuyuko. Titingala kayo. Nakataas ang kamay. At sasabihin nyo ng tatlong ulit, I am getting better. I am getting better. I am getting better. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Please be seated at maikli lang po ang ating pagninilayan ngayon, subalit mahalaga po ito. Now, the gospel we have just read, maybe sa isang linggo pa yan. But the signs are there. The signs of the last days are very clear. I just received a call from Australia, from Sister Joy. Nang nandun po ako, mayroon pong pinapasang referendum sa mga Australiano to allow or not to allow same-sex marriage. And the result of the referendum is 60-40 in favor of same-sex marriage. Mabuting balita ba yon? Hindi. But iyan po ay nagaganap na. These are the signs of the end times. But the Bible says, it is not yet. Hindi pa ito ang mga huling araw. Ang ating mga namamasdan ngayon, nararanasan ngayon, ay isang babala para sa lahat ng tao upang maipaghanda natin ang ating sarili. It is our own choice to become worse or to become better. Now, what is your choice? Anong pipiliin nyo? To become better. Okay. I'm happy and I know God is happy about our choice. At least sa ministering ito, that should really be our choice. To get better and better as the time goes on. But the Bible says everything will get worse in the last days. Noon, ang tungkol po sa abortion o population control ay ipinaglaban po ng ating Santa Iglesia hanggang sa 2 bansa na lang ang naiiwan na hindi po pumapayag doon sa tinatawag nilang reproductive health control. That is the country of Malta, a Catholic country, and the Philippines. But finally, Malta also came in. And in our country, finally, pumasa rin ang, anong pumasa dito? Hindi pa yung same-sex. Pinag-uusapan pa lang yan. Yung birth control. At ngayon, ipinamamahagi na lang ating pamahalaan yung mga tungkol dyan na binan ng Supreme Court. In other words, what the Bible says is bound to happen. Walang tao makapipigil, but this is the encouraging word that Jesus have said to His followers. He who stands firm to the end
will be saved. Ang mananatiling tapat sa Diyos at sa kanilang panampalataya, ang siya lamang maliligtas. Amen ba? Makinig po kayo ng mabuti sa aking mga ibabahagi sa inyo ngayon, sapagkat tatalakayin natin sa susunod na Sabado ang mga palatandaan ng mga maliligtas at ng mga mapapahamak. It is my prayer that lahat na nakarinig ng mabuting balita at tinawag sa gawaing ito, regardless of your religious affiliation, before, El Shaddai is not a religion. This is a calling of God. Panawagan ito ng Diyos sa mga taong ibig niyang maligtas. At kalooban ng Diyos na iligtas ang lahat. Subalit, sadyang mayroon mapapahamak sapagkat iyon ang kanilang pinili. Amen ba? May dalawa lang akong katanungan. Ito po ay nasumpuan ko sa Biblia. Nang dumating po ang baha, na ang layunin ng Diyos ay lipulin ang lahat na kanyang nilikha. Dahil sa kasamaan, lumalaganap noon, may isang taong hindi niya idinamay. Sino yon? Noah. Why? Because sabi sa Biblia, Noah walked with God. Si Noah ay namuhay na kasama ang Diyos sa lahat ng panahon. The only way to be saved from destruction in the coming years is for us to walk with God. Walking with God is nothing but doing everything that God has commanded us to do. Iyan po ang buhay ni Noah. That's why Noah was called by God the man who walked with God, because Noah did everything that God has commanded him to do. So ang pagsunod sa sinabi ng Diyos ay napakahalaga. Kaya sa mga nakaraang Sabado, LO ang ating pinag-uusapan na nirepresenta ng ating mga love offerings. But the real meaning for that is love and obedience. In the New Testament, ngayon, mayroon akong tinanong. Ako kasi mahilig magtanong pag nagnililay sa salita ng Diyos. Bakit si Pedro ang napili ng Panginoon na mamuno ng kanyang kilusang? Ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, ang pagliligtas na kanyang ginawa. Samantalang, si Pedro ay itinatwa ang Panginoon ng 3 ulit. Bakit hindi niya pinili si John the Beloved? Isa sa mga alagad na kanyang pinakamamahal. Laging nakasandal sa balikat ng Panginoon, laging nakaupo sa tabi ng Panginoon, si John the Beloved. Ang tanong ko ay, bakit si Pedro? Bakit si Pedro? Ha? Gusto niyong malaman? There is only one qualification that I have noticed with Peter. And this is the kind of qualification that God is looking at us. Ito ang kwalifikasyon o katangian na hinahanap ng Diyos sa bawat isang kanyang tinawag. Ano yon?
Matapang daw. Sino pa makakahula? Ha? Masunurin. Gusto niyo malaman ang sagot? Si Pedro ay sadyang napili ng Panginoon sapagkat sa lahat ng alagad, you must remember that nothing is hidden from God. Walang natatago sa Diyos. Alam ang ating kaloob-looban, alam niya ang ating iniisip, alam niya ang ating gagawin, alam niya ang ating kinabukasan, alam niya kung saan tayo hahantong. Nasusundan niyo? So, Noah walk with God. Pag sinabing walk with God, he did everything that God has commanded him. Ang sabi ko nga minsan, what is the God's favorite exercise? Walking. Walking. Sabi sa Biblia, at the call of the day, pag malamig na ang araw, Adam and Eve would hear the footsteps of God in the garden. What is God doing? He is walking. He is exercising. Kaya hindi tumatanda, hindi nagkakasakit ang Diyos. Because He keeps on exercising. Ang tao ay tamad mag-exercise. Kaya ngayon, maraming nasa wheelchair sapagkat ayaw na nilang maglakad. Amen ba? So I keep on walking every day to keep my body fit. And as I walk every day, I walk with God. I walk with God. Now, walking with God is a beautiful exercise. You will know better and better who God is. Yung kung sino talaga ang Diyos na ating sinasamba, kung gaano tayo kamahal niya, kung gaano tayo kaalaga ng Diyos. Now, to answer my question about Peter, why was Peter chosen? Because Jesus knew from the beginning, nang tawagin niya si Peter, sumunod agad si Peter sapagkat mahal na mahal niya ang Diyos. The first qualification is loving God. Where can you find that in the Bible? Saan niyo masusumpungan yan? Nang muling mabuhay na si Jesus, at bago siya na maalam sa kanyang mga alagad, kinausap si Peter ng sarilinan. 3 ulit niya tinanong si Peter. Anong tinanong niya kay Peter? Simon, do you truly love me? Ang sagot ni Peter, yes, Lord. Pangalawa, nang sabihin niyang, yes, Lord, anong sabi niya? Alagaan mo ang aking tupa, mga tupa. Love has a commitment to serve. Iyan ang kabalikat ng pag-ibig. Di ka man mahalin, naglilingkod ka. Paglilingkuran mo ang iyong minamahal. Noong pangatlong tanong na, medyo nalungkot na si Peter. Bakit? Para iniisip siguro ni Peter, baka pinagdududahan ako kasi tinanggihan ko siya ng 3 ulit. Pero ang sagot pa rin niya, yun yun, Lord. Alam mo, walang nalilihim sa iyo.
na mahal ko kayo. Ano, sabi niya, din pagsilbihan mo ang aking mga tupa. Kaya kay Peter, ipinagkatiwala ng Diyos ang mga susi sa kaharian ng langit. Mga susi sa kaharian ng langit ay pinagkatiwala kay Peter. Bakit niya pinagkatiwala kay Peter? Sapagkat ang taong nagmamahal sa Diyos, mapagkakatiwalaan ng Diyos. Amen? So these are the two things that I'd like you to meditate these days. Question is, do you truly love God? Sino ang totoong nagmamahal sa Diyos? Ang sigaw na yan, alanganin niya. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, anuman ang mangyari, hindi humihiwalay sa kanyang Diyos. Ha? Ang sabi dito, sa 2 Timothy, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such people. May mga taong nagpapakitang banal, naniniwalang may Diyos, pero hindi makikita sa kanilang buhay ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Natatangay sila ng uso ng mundo. Sapagkat nagiging popular ang same-sex marriage, magpapalit sila ng kanilang kaarian. Yung babae, magkukunwang lalaki, yung lalaki, magkukunwang babae. Hindi nilikha ang babae para sa babae. At hindi nilikha ng Diyos ang lalaki para sa lalaki. Nilikha ng Diyos ang lalaki. Buo ang pagkatao ng lalaki. Mulang ulo hanggang talampakan, anuman ang gawin mo sa kanya, patihayain, patuwarin, patagilirin, lalaki ang makikita mo. Amen ba? Pagkatapos nakita ng Diyos na malungkot ang lalaki na nag-iisa. Sinabi niya, hindi mainam mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng angkop. Angkop. Suitable sa English. Suitable helpmate. Angkop na katulong. Katulong sa pag-ano? Katulong sa pamamahala ng lahat na nilikha ng Diyos. Tubig, hangin, isda, mga ibon, mga kahoy, etc. Lahat na may buhay. Silang dalawa ang mamamahala. Angkop. The purpose of which is to increase in number para mapuno ang daigdig ng buhay ng lalaki at ng babae. Nasusumpan niyo ba? Doon sa lumang tipan, may dalawang bayan na tinupok ang Diyos. Anong tawag doon? Sodom and Gomorrah. Bakit? Sodom, the other word, the root word of Sodom, the derivative word of Sodom is sodomy. Ibig sabihin, lalaki sa lalaki. Gomorrah, babae sa babae.
Gomorrah. Nasusundan niyo ba yan? And the world today is again turning into Sodom and Gomorrah. Nobody is objecting to it, but everybody is agreeing to it. But the Bible says, be transformed by the renewing of your mind. Hebrews 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world. Huwag kayong sasang-ayon sa kilos ng mundong ito, sapagkat pawasak ng pawasak ang mundong ito. Be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, huwag tayong aayon sa karamihan. Lalaban tayo sa kanila. Magbabago tayo ng isip. Anong pagbabago ng isip na kinakailangan? Iaayon natin ang ating isipan sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Subalit, hindi po magaganap natin yan kung hindi natin gagawin ang unang hakbang, which is offering. May bumulong na naman. Offering na naman yan. But that is the truth. Hebrews 12:1 says, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your act of spiritual worship. Ito ang unang hakbang natin sa ating pagsambang spiritual sa ating spiritual na Diyos. Iaalay natin ang ating sarili hindi sa makamundong bagay, kundi sa Diyos. Para ano? Para gawing templo ang ating katawan ng Diyos. That is the only way for us to walk with God. Offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Only God knows who we are. Alam niya kung tayo nagkukunwari. Alam niya kung tayo ay nagsasabi ng totoo. Alam niya kung sino ang minamahal natin, ang mundo o ang Diyos. Are you following me? Now, the signs of getting worse for the whole world is increasing gradually every day. Naririyan na yan. We just don't notice it. Ulitin ko sa inyo, and I want you to meditate on this and have a check form. Gagawa niyo check yan, ha? Dadalhin nyo sa Sabado pagbalik dito. Tatanungin ko kayo isa-isa. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Lovers of themselves. Wala silang ibang mahal kundi ang kanilang sarili. Kaya kung ano-ano ang ginagawa sa sarili, pinatatangos ang ilong, binabago ang mukha, nagpapainat, binabago ang dibdib, inaalis ang bukol, etc. Yung lalaki naman na dawalang bukol, nagpapabukol. Totoo hindi. So ilalagay niyo yun doon. Kung kayo ganon, lagyan na ng check. Kung hindi naman, mamarkahan nyo ng X.
people will be lovers of money. Ipagpapalit ang gawain sapagkat malaki ang kikitain sa araw na yon. Iyan ang palatandaan ng getting worse. Bato-bato sa langit, makinig na po kayo sapagkat ang mensaheng ito ay baka hindi na maulit. Now God is preparing His people to stand firm to the end. Manindigan at maninindigan ang mga tinawag ng Diyos, ang mga taong totoong nagmamahal sa Diyos, maninindigan sa kung ano ang sinasabi ng bibig ng Diyos. Amen ba? So, this is self-examination. Tingnan nyo ang inyong Biblia. Go back to this. And next Saturday, I will give the examination. Huwag nyong dadayain niyang sarili nyo. Boastful, mayabang, lalagyan mo yon ng X. Proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, mga walang yutang na loob, without love. Anong love? Unforgiving, walang patawad. Basta. Galit ako sa iyo. Basta. Brutal. Not lovers of the good. Treacherous. Anong treacherous? Patalikod. Patalikod kung yumari. Kunyari, pagkaharap, oy, ang ganda mo, ang bait mo, pero pagtalikod, sasabihin niya, tsura lang. Amen ba? So, you do your self-examination and then decide on Saturday which way to go. It's not my decision. It's not God's decision. It is your decision individually. Do not let others decide for you. Not even your husband. Not even your wife. Not even your children. Individually, tayong lahat ay hinahanapan ng Diyos ng sariling desisyon. Magmamahal sa Diyos, susundin siya, mananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas. Amen? At babahagi ko rin sa inyo ang palatandaan ng mga tapat. Tapat. Ang karamihan sa mga Kristiyano, mga tapat. Tapat. Pag man kailangan, tatapatan ka. Pag siningil mo na, aawayin ka na. Amen? Okay. Tapos na ako. Tapos na ako. Taas ang inyong kamay. Taas yung kamay. Sabi niyo, Panginoon, ibig ko pong manatiling tapat sa inyo hanggang wakas. Bigyan niyo po ako ng bagong pagkakataon. Araw-araw na piliin ko sa lahat ng panahon ang maging tapat sa iyo. Ano man ang nangyayari sa aking kapaligiran. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa kamay. Sa kamay. One more warning. Many false prophets will appear in the last days. At yan po ay nangyayari na rin. At ililigaw nila ang marami upang mapalayo sa tunay na pananampalataya sa Diyos. Amen? Ito po ang aking dalangin. Lahat na nakasumpong ng salita ng Diyos o nakarinig ng salita ng Diyos sa himpilan ng DWXI sa pamagitan ng gawain ito ay gawing tapat sa Diyos. Kasang kamay. I'll share with you as the days go by how to remain faithful. Paano tayo mananatiling tapat? Tatandaan nyo, sa kaluwalhatian ng Diyos, unti-unti, ibinabahagi sa atin ng Espiritu ng Panginoon ang mga maling aral. Ang isang maling aral, ang maniwala ka lang, ligtas ka na. Marami pong naniwala na napahamak. Hindi ko sabi ito, ha? Ito ang sinabi ng Panginoong Kristo. Ang mananatiling tapat sa salita ng Diyos, sa pag-ibig sa Diyos, ang siya lamang maliligtas. Amen? Okay. Tasa kamay. Pagtapong ko sa inyo, ito ang sisigaw nyo. Lord, help me to become better. Better. Dalawang better yan. Pag sinabing bitter, delikado yun, ha? To become better. Sabi nyo, better. Okay. Are you ready? God bless you. Thank you. Salamat sa Diyos. Nais mo magparati, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, iginhawa